in Osama City. You're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. Good afternoon, everyone. We acknowledge the arrival of our distinguished guest from the Commission on Elections, of course, headed by our COMELEC Chairperson, Attorney George Erwin M. Garcia and a party, and of course, our very own Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes, our city officials, our city administrator, Rothesa Uwano. Maayong hapon sa tanan, COMELEC Chairperson, and all our visitors. Sir, good afternoon. Okay, so once again, requesting everyone to please get settled. We are starting with this afternoon's press conference with the Commission on Elections, of course, headed by our COMELEC Chairperson, George Erwin M. Garcia. Once again, we acknowledge the arrival of our COMELEC commissioners, of course, headed by our COMELEC chairperson, Attorney George Erwin M. Garcia, and of course, personally welcomed by the Kanunay Ascenso Ozames administration, headed by Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Welcome to Ozames po, mga moms and sirs, and we hope you are enjoying your stay here in our province. Yung iba natin mga guests, madami pa mga chairs dito sa harap, so pwede nyo i-occupy po. Welcome po to Ozames City. Good afternoon, everyone. Maasensong hapon po sa lahat. A warm welcome to the Kanunay Ascenso Ozames, and of course, to the home of Ascenso, Misamis Occidental. Welcome to the Commission on Elections press conference here in the city of Ozames. With great respect, we acknowledge the presence of our distinguished members of the Commission on Elections, headed by COMELEC Chairperson George Erwin M. Garcia and party. And of course, our regional directors, our very own commission of J. Smith, all our honored guests who have taken time to visit our city. We are likewise honored by the presence of Mayor Sam Norman G. Fuentes, the hardworking and visionary leader of the Kanunay Ascenso Ozames administration, together with Vice Mayor Simplicia Bebineri, and the honorable members of the City Council, our City Administrator, Ms. Rothesa Grace Uwano, whose dedication and commitment continue to drive progress and development in Ozames City, and of course, the members of the local media for joining us today and for your continued role in promoting transparency, public awareness, and responsible information dissemination. And now to formally welcome our distinguished guests, please join me in welcoming the dedicated and dynamic leader of the Kanunay Ascenso Ozames administration, Mayor Sam Norman G. Fuentes, as he delivers his welcome message. Thank you, Ma'am Das. Please have your seats. Honorable Commissioner, Chairman of the Commission on Elections, George Erwin M. Garcia, sir. Honorable Commissioner, Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr., sir. Honorable Commissioner, Noli R. Pipo, sir.
Honorable Commissioner Maria Norina S. Tangaro Kasingal, ma'am. Honorable Commissioner Nelson J. Celis. Executive Director Chupisto E. Elinas Jr., sir. Director Rafael Olano, sir. Good afternoon. Regional Director for Region 10, Renato A. Magbutay, sir. Regional Director for Region 7, Francisco G. Pobi, sir. Regional Director for the Negros Islands, Director Lionel Marco R. Castellano. Wala pa. Okay. Assistant Regional Director for Region 10, Maria Dulce M. Cuevas Banzon. Not yet. And Provincial Election Supervisor for Misamis Occidental, Milber G. Alinas, sir. And our very own election officer for the city of Misamis, Attorney Rosalind J. Smith, ma'am. On behalf of the people of the city of Misamis, I, together with the members of the Sagundiang Panglungsod, headed by our Honorable Vice Mayor Simplicia Bebe Neri, and the local government unit of the city of Misamis, warmly welcome you all to this historic press conference on the Ascenso Session Hall, Senator Jose F. Ozamis Memorial Building. To say that this is anything less than momentous would be a misnomer. Your presence, Honorable Commissioner, Chairman of the COMELEC, George Erwin M. Garcia, sir, and the Commission as a whole, is both an honor and an inspiration to us. Particularly, the dialogue, your advocacy for a dialogue with the indigenous Subanen people of our province, which is going to the grassroots, so to speak. It demonstrates unquestionably not just your thrust for a free, orderly, and credible elections, but rather more deeply your honor and the Commission as a whole, unequivocal commitment to give life, meaning, and substance to the democratic principle, the basic democratic principle that sovereignty resides in the people. That thrust, Your Honors, loudly resonates here. To our media partners, may you be unwavering in fealty, in giving timely and accurate information, and bear in mind that you play a crucial role not only in promoting public and civic awareness, but more importantly, your role in ensuring that public trust and confidence in our institution should not be eroded. As we gathered here this afternoon, let this occasion be another opportunity for us to foster unity, open communications, and shared responsibility towards
upholding the integrity of our electoral process. Once again, welcome to one and all, and may we have a productive and meaningful engagement. Daghang salamat og sa ikaduha, maayong hapon sa ato ang tanan, padayon Asenso Ozamis. Daghan kayong salamat, Mayor Sam. To re-echo the mayor's statement, may we have a productive afternoon. Ug kanunay Asenso Ozamis. And now, to share his opening statement, may we call on the distinguished chairperson of the Commission on Elections, Attorney George Erwin M. Garcia, as he continues to strengthen public trust in our democratic institutions through his dedication and service. Ladies and gentlemen, let us give our warmest welcome to Chairman George Erwin M. Garcia. A big round of applause, please. Yan. Maraming salamat po. Salamat po tayo sa ating mayor, sa ating vice mayor, sa city council na napakamulan na sulat mo. Sa inyo po lahat, maraming salamat sa lahat na inyong pagtanggap sa inyong commission and bank. Actually po, hindi kami lahat na nandito. So sabi ko malaya yung video na may quorum kami. And therefore, mas minarapat namin na dito tatapusin yung napakahaba na registration period natin para sa ating barangay SK election na simula October 20 at tapos ngayong exact na 5 na ito. Walang extension. Sinasabi ko kanina pa sa lahat ng panayan ng madaling araw pa, hindi nagkagawa ng extension ang commission elections. Sobrang haba na po yan. In fact, nagkaroon na kami ng registration noong August 1 to 9 at pagkatapos ng October 20 to 30 kasi nga akala natin meron tayong eleksyon itong nakaraang December ng 2025 at dahil doon minarapat namin na magkaroon ng registration na October 20 to May 18 para sa isang reset na barangay SK election. Matutuloy ba ang barangay SK election? Laging katanungan sa amin ng lahat sa kahit anong parte ng ating bansa. Sa kasalukuyan siyempre may batas. At yung batas natin, may election tayo sa November 2. As to whether that is the right date, the right time, immediately after noong ating pong undas na tinatawag, wala pong magagawa si COMELEC. It is a matter which belongs to our Congress and the Executive. Kung anong sabihin nila, the COMELEC will just implement. For your information, as far as the barangay and SK elections are concerned, kami po ay tapos na sa mga balota. Na-print na namin yung lahat ng balota na gagamitin natin para sa araw ng eleksyon. Nag-conduct na rin kami ng tinatawag natin na command conference with the armed forces of the Philippines, the Philippine National Police, the Philippine Coast Guard, and other law enforcement agencies. So far, so good. Wala tayo na kahit na anong parte ng ating bansa na nire-recommend nila na ilagay under COMELEC control. There is only one place in the province of Basilan na category red, pero yung lahat po halos category green sila. So far, yung peace and order situation ng ating bansa ay naging ay maayos pa at habang naghahanda rin ang inyong commission election para sa Bangsamoro parliamentary election na gagawin naman natin ngayong darating na September 14. Yun po, tuloy kahit pa ilang beses na rin na-reset at na-postpone yung Bangsamoro parliamentary election. Kauna-unahan po kasi yan sa kasaysayan ng ating bansa. As of today, hindi pa kasama yung nagparehistro ng mga ilang araw na, meron po tayong more or less 95 million na mga boboto sa ating pong barangay SK. Highest in the history of our country's election. More or less, meron po tayong 70 million voters para sa regular na barangay at meron tayong 25 million para naman sa ating sangguniang kabataan. Yung pong mga sangguniang kabataan, as of yesterday, ang mga botanteng nag-a-apply ay mga 1.3 billion. Doon naman po sa mga regular na botante, may mga 1.350 million tayo. Siyempre madadagdagan po yan. So yan po ay nasa
projection pa ng COMELEC na bilang ng mga botanteng dagdag sa ating sa ating po na eleksyon para sa Barangay SK. Yung sinasabi po nila na kung sakasakali i-postpone ang Barangay SK election, yung issue ng reason or ground for the postponement, that is a political matter which the COMELEC cannot interfere nor the COMELEC cannot intervene. Wala po sa amin yan. Again, inulit ko, nasa Congress at saka nasa Executive. Pero yun po yung kadahilanan nila na kung sakali daw po ay magamit yung pondo ng COMELEC para sa eleksyon, para gamitin, para sa ayuda o kung saan man, dahil sa energy crisis, with all due respect, lagi po natin binabanggit at sinasabi that would be unconstitutional. Simply because under the Constitution, once a budget had been allocated for an item in the office of a constitutional office, like the commissioner election, it can no longer be transferred to another item. So, bagamat sa kasalukuyan, meron tayong mga 11 billion pa na natitira sa ating budget out of the 19 billion na binigay sa atin ng Kongreso. So yan po magiging continuing appropriation kung sakaling hindi ituloy at ipagpaliban ng barangay at SK election. Siyempre yung pong nag-procure na si COMELEC at the same time ay gumagastos na rin kami doon sa mga ibang item para sa paghahanda natin sa barangay at SK election. Ang susunod na po namin, we will be training our teachers at gusto ko lang din i-announce yung mga teachers natin sa buong Pilipinas will be receiving the same honoraria that they receive during the 2025 May 12 national and local election. Meaning, may dagdag na rin po kami na ibibigay sa kanila bagamat ang barangay and SK elections ay manual na halalan. Hindi po siya automated. So, supposedly, ang start ng pagboto ay alas 7 ng umaga at ito matatapos ng alas 3 ng hapon. Hindi katulad ng automated election na alas 7 ng umaga magsisimula at matatapos ng alas 7 ng gabi. Gusto lang din natin i-announce na for purposes of the barangay and SK election sa November 2 ay tuloy-tuloy po yung aming sinimulan na early voting hours para sa mga nakatatanda, sa mga may kapansanan at mga nagdadalang tao. Sa kasalukuyan, meron tayong more or less 12 million na senior citizens sa buong bansa. Meron tayong 800,000 naman na mga kababayan natin na mga may kapansanan. Meron tayong mga kababayan natin na 68,000 na mga miyembro ng yung mga tinatawag natin persons deprived of liberty. Anong isang araw nga lang nandun po tayo sa Palawan, sa Iwahig, upang ma-emphasize na yung mga kababayan natin na nakakakulong dahil naghihintay ng mga desisyon sa kanilang iba't ibang kaso. Sinabi natin sa kanila na bagamat sila nakakulong, sinabi ng Korte Suprema sa kaso ng Santiago versus COMELEC na sila pa rin ay makakaboto sa isang local election. Dati-rati kasi ang issue lang ay kung makakaboto sa isang national election, subalit sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso na aking nabanggit, sinabi niya na nakakaboto at makakaboto rin sila kahit pa yan ay barangay and SK election. So meaning, yung mga persons deprived of liberty, either dinadala namin yung mga balota sa kulungan o doon sa prison facility or sila mismo ang dinadala namin sa mga presinto para sila po ay makaboto. Kapag ka less than 50 ang mismo mga PDL, yan po dadali namin sila sa mismong presinto o sa eskwelahan kung saan sila boboto. But if the number is more than 50, ay yung pong mga balota na mismo ang dinadala namin naman sa kanila. Yung pong kahapon, dyan po sa San Victoriano, ay ang gusto natin ipakita na hindi natin iiwanan ang ating mga kababayang katutubo. Kung meron pong isang priority ang COMELEC, yung tinatawag natin puso ng komisyon, dapat po yung pagkalinga natin sa ating mga katutubo. Bagamat hindi sila ganon kadami, kukonti sila sa buong bansa. Sapagkat lalong-lalo na po ang registration of voters, meron po kasi tayong mga katutubo na naandun sa mga bundok, dumadako sila sa mga kapatagan natin para lang makapagparehistro. Ang ginagawa po ni COMELEC, dinadala na namin yung registration sa kanila, and at the same time, kung kinakailangan, tatayo namin ng mga polling precincts o mga presinto sa mismong lugar o pamayanan kung nasaan po sila. Meron po kasi kaming napupuntahan ng mga lugar kung saan sila po ay kinakailangan maglakad ng 2 hours to 3 hours para lamang makarating sa kapatagan at magparehistro. To us,
that is totally and completely unacceptable. Simply because hindi dapat pinapahirapan kung ang pag-uusapan po ay ang pagboto. Nung mga dati-rati po kami po, dapat kasi nitong huli ay pupunta kami sa Pag-asa Island natin na ginawa na po ng COMELEC before sapagkat gusto natin ipakita sa lahat na bagamat ko konti yung nagpaparehisto sa Pag-asa, minsan po ay limitado lang sa mga 50 hanggang 60 na mga applicants. Sa kasalukuyan may 700 voters na po sa Pag-asa Island. Gusto nating emphasize sa lahat na yun ay sa pag-aari ng Pilipinas, na ang mga nakatira ay mga Pilipino dahil ang pinaparehistro natin ay mga Pilipino. So, napuntahan din po namin ang mga kampo dati ng mga dating rebelding grupo katulad ng MILF. Pinuntahan namin ang Camp Abubakar, ang Camp Darapanan, kasama na rin po ang Camp Dragon dyan sa Sulu. Yung Camp Abubakar, Camp Darapanan, yan po ang pinakamalalaking kampo ng MILF. Nung dinala po namin dyan yung registration, sobrang nakakatuwa kasi first time po na nagkaroon at tumanggap sila ng ahensya ng pamahalaan. At nung dalhin natin yung registration sa kanila, ay sobra pong nakakapanindig balahibo dahil pinilahan po ng mga kababayan natin na mga rebelde o kung hindi naman yung mga pamilya nila ang registration. Ngayon po, nakikita natin yung participation ng ating mga kabataan sa ating pong electoral process. Ito pong nakaraan 2025 election lamang, ito po'y nagresulta ng pinakamataas na voters turnout sa isang midterm election. 83% po ang ating voters turnout nung nakaraang eleksyon ng Mayo at 12. At nakakatuwa yan sapagkat halos 45% dyan ang bumoto ay ang mga kabataan. So ngayon po, kahit sa barangay SK nakikita natin na ang kabataan ay magpa-participate. Alam nila hindi pwedeng sila lang ay nanonood sa kasaysayan, kinakailangan sila ang sumusulat ng kasaysayan. Natutuwa tayo sapagkat ibig sabihin lang, nagiging bukas na ang kaisipan, lalong-lalo na po ng mga kabataan. Ang 2022 election, yan po ang pinakamataas na voters turnout sa kasaysayan ng ating bansa. Almost 83.5% po yun. So yan po magandang mga simula na at ang inyo pong COMELEC din, para lang din sa kaalaman, lalo na po ng mga kapatid natin sa media, na naghahanda na po kami para sa 2028 national and local elections. Si Commissioner Maceda, ang ating pong steering committee head dyan, at si ang aming pong executive director, ang head naman ng aming project management office. Ibig sabihin, this early, at least 2 years before the election of 2028, pinaghahandaan na po namin yan. Kaya po yung mga ibang may mga alingas-ngas na baka hindi matuloy ang 2028 election, yan po ay nakalagay mismo sa saligang batas. And therefore, no choice, even the COMELEC, but to proceed and conduct the election in 2028. So automated po yun at we will enhance the machine that we use. Yung pong 2025 election, ang fastest election in the history of our country. We were able to proclaim the mayors, the councilors sa night ng election, the latest yung kinabukasan ng araw ng election. Yung mga probinsya, we were able to proclaim on the Wednesday after the Monday's election. At yung ating mga senador, we proclaim 5 days after the election. Yung lahat ng party list, we were able to proclaim 7 days after the election. Indeed, the fastest in the history of our country's election. The other week, the Supreme Court released a decision saying that under the automated election regime, Republic Act 9369, all elections from 2010 onwards should be fully automated. That's a victory on the part, not of the COMELEC, but on the part of automation. Sinasabi ng Korte Suprema, hindi pwede na may automation ka, tapos meron kang parallel manual counting. That cannot be and that will not happen. The Supreme Court said if it is full automation, it is full automation all the way. So doon po sa nagsasabi na dapat ang ginagawa ni COMELEC sa araw na eleksyon habang binibilang ang balota ng mga makina, dapat binibilang din manually ang mga makina. Sinabi ng Korte Suprema, by introducing manual counting parallel to the automated election, then we are opening the process to a widespread irregularities and anomalies. Yun nga po ang kagandahan ng automated election. Ang kagandahan niyan,
kaagad na natatanggap ng mga kababayan natin ang resulta, so long as there is a process by which you can counter-check the results. The issue of auditability, transparency is always there, and at the same time, dapat yung nalalaman ng mga kababayan natin kung yan talaga yung nanggaling na boto sa bawat presinto. So yun po ay napakalaking bagay sa COMELEC, sapagkat may mga nagpupursige po kasi ng tinatawag na hybrid election. Hindi naman po namin ino-oppose yun. Ang sinasabi lang natin, we conducted already a time and motion study. And doon po sa conduct namin time and motion, aabutin ng 3 araw yung pagbilang pa lang ng balota sa isang presinto. So, that is too impossible at napakahirap po kapag yun ay nangyari. In the first place, wala rin naman budget si Commissioner Election. So, bilang panghuli po, subject sa mga katanungan nyo, nagpapasalamat po kami sa City Council sa pagpapahiran nyo sa amin itong napaka-historic na gusali na ito, itong inyo pong session hall, sapagkat alam po namin, lalo na po yung presensya nyo, na yung mainit na pagtanggap ay kinakailangang masuklian ni COMELEC ng kahit paano ay yung maayos na eleksyon, hindi lamang sa Osamis, kundi sa buong Misamis Occidental. Natutuwa po tayo. For the last election in Misamis, except what happened in 2021, going to 2022, naging napakaayos, napakatahimik ng Osamis. Madami po tayong lugar na pinuntahan kahapon, na alam natin yung mga lugar na yon na dati-rati sobrang sadyang napakataas ng election-related violence. Subalit dito mga nakaraang 2 eleksyon, nawala yung election-related violence, kahit dito sa Osamis. So, sana po magtuloy-tuloy itong ganitong klaseng maganda na halalan at yung partnership ng LGU at saka ng COMELEC. Kanina po, pinasinayaan namin yung bago naming opisina ng aming Provincial Election Director, at yung po ay pinagkaloob sa atin ng ating butihing gobernador at ng Vice Governor kasama ang Sangguniang Palalawigan. Nagpapasalamat kami dahil kahit paano may matatawag ng tahanan yung opisina namin ng Provincial Election Director. So maraming salamat po muli kay Mayor at sa inyo pong lahat. Magandang hapon po. Thank you very much, Commissioner Erwin Garcia, sir. And of course, maraming salamat sa COMELEC for making sure na lahat ng mga Pilipino, sa lahat ng ginagawa ninyo na making sure na mga Pilipino nasaan man sila, nasa bundok, nasa dagat, nasa mga isla, makakaboto. And of course, it's very historic and an honor for Osamis City na andito kayo. Misamis Occidental is hosting you the team as we wrap up the voters registration. So at this point, we will now proceed to the question and answer, the open forum portion of our program. So we are acknowledging the members of the local media na makakasama natin this afternoon. And yes, aside from our Chief Commissioner, the ating Chairperson ng COMELEC, you can also address your questions to the rest of our distinguished panel here in front. So we'll start with Bal Cabrera of Malindan Newsline, sir. Yes, good afternoon po, Commissioner. Again, Bal Cabrera po from Malindan Newsline. Since BSKE 2026 po, will use manual counting, ano po yung mga safeguards natin and preparation sa COMELEC in implementing para ma-ensure natin yung transparent, accurate, and credible process? And how will the Commission maintain public trust sa result po ng BSK 2026? Maraming salamat po. Una-muna, welcome po sa aming isa pang Commissioner, Commissioner Nelson J. Celis. Magandang hapon po. Sa totoo lang po, mas mahirap ang barangay and SK elections. Highly charged. Mas mainit. Magkakapit-bahay, magkakamag-anak, magkakaibigan, minsan nga magkakapatid ang mga naglalaban-laban sa barangay and SK. So, dahil po sa napakainit na yan, na lagi po sa kasaysayan natin, meron dyan sa bandang Cotabato, nagkakabit lang ng tarpaulin, may pinagbabaril. Meron po dyan, doon sa may bandang Maguindanao, dalawang paaralan, sinunog nila. Sabi namin, sige, bagkus nyo sunugin, lalo namin gagawin ng halalan dyan. Kasi hindi pa pwedeng lagi na lang sila magsusunog ng mga paaralan at pagkatapos ng pananakot sa tao para lang hindi doon bumoto yung mga kababayan natin. So, ini-expect po natin ganun lagi kapag po patungo na tayo sa eleksyon. Daw,
Ang isang gusto naming labanan, hindi lang yung issue ng violence, kasi ginarantya naman sa amin ng AFP at saka ng Philippine National Police na they are in full control of the situation in the entire country. In fact, nagde-deploy na sila dahan-dahan ng mga tauhan sa iba't ibang parte ng ating bansa. Ganun, ang problem po namin, meron kasing Bangsamoro parliamentary election na napakalaki. Maaaring region lang po yan, pero first time po kasi na may Bangsamoro parliamentary election. So, isang buwan lang ang pagitan ng dalawa. Ngayon po, ang gusto po natin talagang labanan, maliban sa issue ng violence kung sakali man dyan sa barangay ni SK, yung issue po ng abuse of state resources at pamimili ng boto. Napakaliit na nga po ng barangay pagkatapos ay mamimili pa ng boto. Meron po kaming committee on kontrabigay at naging very successful po kami noong nakaraang barangay ni SK ng 2023 dyan, si Commissioner Maceda at ang aming executive director din ang namuno doon sa committee na yan. Gusto ko pong i-emphasize, dahil ang eleksyon ng barangay ni SK ay manual na halalan. Pag nag-file sila ng candidacy mula po September 28 po ang filing up to October 5, sila po ay considered ng kandidato na kaagad. Hindi po ito katulad ng automated election na, for example, noong 2024, nag-filing tayo ng candidacy, kayo po, ng October, and you were considered only candidates on the first day of the campaign period, sabi ng Supreme Court, in the case of Rosalinda Peñera versus the Commissioner election, on the first day of the campaign period, which was February 11 in the case of the national position and March 28 in the case of local position. Dito po, pag nag-file sila ng candidacy mula po September 28 to October 5, they will be considered candidates already. Ang kanila pong campaign period will have to start pa by October 22. Therefore, from October 6 to October 21, they are not allowed to campaign. Bawal pa po mga kampanya, bawal umikot, bawal maglagay ng mga tarpaulin kung ano-ano because we will charge them. We will file cases against them. Sineryoso po namin yung 2023 elections. Alam po namin kahit paano tumino ang buong bansa. Nagtatanong sila kung dapat ba, pwede ba silang umikot sa mga fiesta, kung pwede ba sila mag-celebrate ng birthday. Because kahit SK, kinasuhan namin, maliban sa premature campaigning, nagkaso kami ng mga vote buying. Kasi nga, they are considered candidates already. Yung sinasabi nilang bakit hindi natin i-apply kung anong ina-apply sa automated election, because there is a specific provision in Republic Act 9369, the automated election law, which says that they are candidates only at the start of the campaign period. Wala pong ganon sa Omnibus Election Code sa Sangguniang Kabataan at Barangay. Kaya po sila ay kandidato na kaagad. At again, yung abuse of state resources. Madami rin po dinisqualify si COMELEC. Sinamahan pa ng mga kasong final ng DILG. Yung po bang gumagamit ng mga resources ng barangay. Katulad halimbawa yung mga vehicles ng mga barangay. So yan po ay pinagbabawal natin sa panahon ng kampanyahan. Para naman po to level the playing field. Hindi yung may nang-aabuso ng iba, merong gumagamit ng pera o kaya ng resources ng barangay pagkatapos unfair doon sa mga hindi naman incumbent. Meron naging katanungan po sa atin, yung po ba mga incumbent local officials ay pwedeng mag-endorse ng kandidato for barangay? Ang answer is yes. Pwede po, sapagkat hindi po pinagbabawal yon. Yung sinasabing apolitical ang barangay, sabi po ng Korte Suprema, sa kaso po ng Quintos versus the Commissioner election, ang mga barangay officials, pagka sinabing apolitical, during the filing of the candidacy, bawal silang may CONA o Certificate of Nomination and Acceptance. Pero hindi pinagbabawal na i-endorse sila ng mga kandidato. Gusto ko lang pong tapusin na sa puntong ito na pinagbabawal po namin yung pong mga pamimigay ng mga ayuda 10 araw bago mag-eleksyon. So kung eleksyon po natin ay November 2, 10 days before that, bawal po ang lahat ng klaseng ayuda, MAIF, AIX, tupad at ano paman. In fact, kahit po medical assistance ay pinagbabawal except burial assistance sapagkat hindi namin pwede pagpaliban ang paglilibing ng mga namatay. So, yan po, very strict tayo dyan. Madami po, libo ang tinanggap namin kaso. At syempre, amin pa rin po ipapatupad kahit barangay lang yan, yung mga anti-discrimination resolution natin, yung mga anti-bastos resolution, yung safe space resolution natin, at syempre yung pong environmentally
sustainable election. Hanggat maaari, wag nang gagamit ng mga non-biodegradable material. So kahit na ito'y barangay ng SK lang, magandang masanay na in preparation for the national and local election of 2028. Finally, on the issue of campaign materials, total, para naririnig ng mga kababayan natin dito sa Misok at mga katabing probinsya. Yung pong campaign materials, syempre pag nasa public places, yung lahat ng limitation katulad ng sizes, katulad ng kung paano at saan ilalagay, applicable po yung po i-apply namin to the fullest. Lalong-lalo na yung tinatawag na COMELEC spaces. Subalit pag nasa private place, mas maganda na pong sinasagot yan ngayon sa kanyang katanungan. Pag nasa private place, hindi po namin magagalaw. Sabi po ng Korte Suprema sa Diocese of Bacolod versus the Commission on Election na sinundan pa ng mga sunod-sunod na kaso, sabi ng Korte Suprema, kapag nasa private property, the COMELEC should respect private properties. That is part ng tinatawag na freedom of expression and freedom of speech nung mismo mga may-ari. Natatandaan niyo po, yung kasong binabanggit ko, yun yung meron team patay at team buhay na nagkabit ng mga tarpaulin doon sa mismong simbahan sa Bacolod City. Pinatanggal ng local COMELEC, tinaas sa Korte Suprema, sinabi ng Korte Suprema, that is unconstitutional. Private properties should be properly respected. So yun lang po muna doon sa katanungan. You have more questions? Yung ibang members na ako, okay, Glenn Rolutag sa News Network. Sir, good morning, good afternoon. To Honorable George, sir, gaano po kahalaga ang voters registration, especially po sa mga first-time voters at mga kabataan? And mensahe niyo po siguro para sa mga yung ngayong araw lang nagparehistro at yung mga hindi nakapagrehistro, mensahe niyo po sa kanila. Maraming salamat po. Ang sabi ko nga sa bawat isang botante, hawak mo ang vote. Hawak mo ang vote. Yung sinasabi ng lahat before, na magrevolusyon na lang tayo dahil ang dami ng kaguluhan sa ating bansa, isa lang ang katugon natin ng COMELEC. Hindi revolusyon ang sagot, balota ang sagot. Yun nga lang, maghihintay ka ng 3 taon, maghihintay ka ng 6 na taon, sapagkat hihintay mo yung tamang panahon kung saan tayo may halalan. Dapat yun po ang ating laging tugon. Kung nagkamali ka sa naging pinili mo, may pagkakataon naman na baguhin. That is the essence of democracy. In other countries, kung sino yung naandyan, habang panahon nang naandyan. Pero sa ating bansa, when there is a periodic election, which is the duty of the Commission on Election, kahit paano may tsansa, may pagkakataon ng mga mamamayan na muling baguhin at pumili ng bago nilang leader. Kung nagkamali dati, dapat hindi na magkakamali sa susunod. Yung mga kabataan ngayon, lalong-lalo na po itong 2025, sa bawat eskwelahan, sa buong bansa na pinuntahan namin, iba ang result ng survey. Yan yung mga resulta na hindi consistent sa result na nakikita natin on a national level. Bakit? Sapagkat ang mga kabataan hindi sumunod sa mga magulang. Hindi sumunod sa dikta ng kahit na sino, kahit ng mga kaibigan nila, bumoto sila ng kung ano ang sentimiento ng bawat isa. Is that a good indication to us? Yes. Simply because at least yung kabataan may sariling posisyon sa kung ano yung issue at yung laging kampanya namin hindi tayo boboto dahil sa kung sila ay sikat sa social media, sa television nakikita. Dapat boboto ng tama, hindi yung mga may tama. Yun ang ating laging sinasabi. So, sa atin, sa mga kabataan, ito yung pagkakataon natin, maaaring barangay lang yan. Pero lahat kasi ng kaguluhan sa barangay officials natin dinudulog, magmula sa away mag-asawa, magmula sa away magkapitbahay. Kasi ho ng pakalat-kalat yung aso, nagrereklamo ka sa barangay. Issue ng droga sa barangay. Issue ng nakawan sa barangay. Sa bandang huli, ang barangay kasi ang nangunguna sa lahat ng yan. So if there is a failure in the barangay, there will be a failure in the entire process of the local government unit. So, dapat pinagtutuunan natin ng pansin. May mga nagsasabi, abolish na ang sangguniang kabataan. Dapat daw po wala na yan kasi natuturuan lang ang mga kabataan na nakawin yung pondo ng bayan. Sa bandang huli po, hindi makakagawa ng gano'n ang mga kabataan dahil po subject sa supervision ng barangay chairman ang pondo ng kabataan. Yung 10% allocation yan po ay subject sa supervision nila and therefore hindi magagastos ng mali kung tinatama ng barangay chairman.
So ano pong ibig sabihin natin? Maganda pong may sangguniang kabataan. Sapagkat at least po, natuturuan natin yung kabataan na maging leader. Maaari hindi natin sila kasing level sa kaisipan, iba yung generation ngayon sa generation dati. In the same manner that our generation was accepted by the generation before us, we should likewise accept them. And we should likewise respect them. Yun ang dapat na pagtingin natin sa ating pong sangguniang kabataan at saka sa ating barangay. Maraming salamat.